3 ulit po siya nag-pray. Lord, tanggalin mo po ito. Itong messenger ni Satan, dumapit me. Tanggalin mo itong persecution. 3 times po siya nag-pray. The Lord said, Paul, no, hindi ko siya tatanggalin. I-empower kita to overcome persecution. Upang doon, sa kahinaan mo, dahil hindi mo sila pwedeng gapiin sa lakas mo, ay mahayag ang kapangyarihan ko. At malalaman nila, ako'y samasayo. Nung si Shadrach, si Meshach at Abednego po ba'y nagpunta ng Piripernis, tinanggal ni Jesus? Sagutin niyo ako lahat. Hindi. Anong ginawa ni Jesus? Sinamahan. Kaya yung mga nagtuturo dyan ng mga bishop at pastor na nagtuturo ng mali, na nagpipare na tanggalin nila yung persecution niya. Ano mo, binabasa mo comics? Ano bang libro yung binabasa mo? Political science? Kasi kung nagbabasa ka ng Bible, hindi ka ganyan ka-ignorante. Nung si Daniel napunta ng lions din, tinanggal ba ng Diyos si Daniel sa lions din? O nagpadala siya ng angel para yung mga leon ay gawing vegetarian at hindi maging carnivorous? Akong kausap dito. Hello. Nung si Jesus po ba'y nakasusipay sa cross, tinanggal siya ng God the Father o sinamahan? Takasan niyo yung palakpak niyo. Kaya napakarami po ang kapatiran sa iba't ibang fellowship, mahina, malata, dahil mali ang turo. Konting problema yung dinadanas, nagpupul, umaayaw, kasi mali turo. Nagpipray silang tanggalin sila ng Diyos sa dinadaanan nila. Nung hindi tinanggal, nagsipag-backslide. Hindi ka naman talaga tatanggalin eh. Dahil lang Diyos, hindi duwag at hindi tumatakbo sa labanan. Sasamahan ka niya para maging overcomer. At malaman ni Satan, yung na kay Kristo, hindi tumatakbo. Si Satan pinapatakbo. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Amen. Amen. Kaya ito pong messenger na ito, mga tao po ito, mensahero, messenger. As por ito yung amay nung nakakatanggap ng sulat galing sa ibang bansang kamag-anak, kaibigan, kakilala, o postcard kaya. Ito na naman kami. Dito ako magtatanong, dito yung kami na nakakatanggap ng postcard, sulat. Wala na kayong tinatanggap? Magsibaba kayong lahat. Tapos po yung kamay nung nakakatanggap ng postcard, sulat, kamag-anak, galing sa kamag-anak sa ibang bansa. Lahat tayo. Sino po naghahatid po ng mga sulat na pag pumunta ng post office? Sino? Mailman. Anong tawag doon? Mensahero. Ano po ba siya? Sakit o tao? Nakasan nyo yung palakpak nyo. Naku. Maliwanag po ba yun? Alam nyo, ako'y nagpapasalamat sa Lord, binigyan niya po ako ng karunungan kaalaman sa kasulatan. Na bago ako nag-function sa office ko as an apostle at nagpulbla sa office ko, yung katotohanan, tinatak ng Lord sa buhay ko. At pag ang isang apostol ay totoong apostol, sa laki ng pagmamahal ko sa church, lahat ng maling turo gusto ko mawala upang yung nabilanggo ng maling turo pumasok sa langit. Ngayon napansin ng mga totoong apostol hindi nakikipagdebate. In fact, pinagbabawal ni Pablo yun. Basahin niyo po yung sulat niya kay Timoteo, yung pastoral letter niya, pati kay Titus. Yan sabi niya, walang nananalo sa argumento. Pero ang mga apostol po ay ibang sa Bible. Of course not. O paano magiging mga totoong apostol sa Bible ay kami sumulat ang New Testament? Nakasan niyo yung palakpak niyo.
Paano tatay yung mga naghahamon ng debate riyan? Magtanong ka, sasagutin kita ng mali. Paano dyan yung mabuksan ninyo yung kasulatan sa talata at kabanata? Mahilig sa debate yan eh. Grupo-grupo yan. Paano ito, tatay? Paano marirefute yung mga maling turo nila kung hindi ka nakikipagdebate? Paano? Hindi debate ang solusyon para wasakin ang kasinungalingan. Ano solusyon? Preach the truth. Wala akong kausap dito. Lakasan nyo yung palakpak nyo, naku. Amen? Amen? Demonstrate the power of God. Wala akong kausap dito. Ano po sabi po ng apostol? 1 Corinthians chapter 2. Kaya magpasalamat po ang sino mo pag siya po'y dumadanas sa maraming pagsubok. Dahil doon, ahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Wala akong kausap dito. Doon mo malalaman na hindi ka niya pinapabayaan. Doon mo malalaman na walang gawa ang diablo mananaig laban sa'yo kasi si Kristo sumasa milyong ulit na higit sa diablo sa mundong ito. Kaya wag kang tumakbo pa atras, tumakbo ka pa abante. Akong kausap dito. Hindi nyo napansin, ito po yung cross, nakapako ang Lord. Napakaraming tao yung tumingin sa kanya, siya po'y kinurusipay. Nung nakita nila, dalagutan ng hininga, ano pong ginawa ng marami, nagsitalikod ng siuwi. Marami sa kanila hindi naligtas. Pero yung pong senturyon, hindi po siya umalis. Nung lumindol po ang lupa at dumilim ang langit, at nagsalita ang Panginoon, Father, into thy hands commit my spirit. Yung pong senturyon na nagbantay sa Lord ay hindi umalis. Naligtas po siya. At siya ay naging follower ni Jesus. Kapag may dinadaanan ng sino man, huwag kang tumakbo, patalikod, palayo sa Lord. Lumapit ka sa Kanya, yakapin mo yung cross. Naintindihan niyo po yun? Naintindihan niyo po yun? Bakit walang baklang pumapasok sa langit at tomboy? Bakit walang bakla? Kasi ayaw ng Diyos yung mga anak niya maging bakla. May buto, pero weak. May laman, pero mahina. Ayaw niya na mga anak niya tumatakbo sa labanan. Kasi mapapahiya siya. Sapagkat lahat ng kailangan natin para magtagumpay sa buhay, ibinigay niya sa atin. Ang Diyos na nakatira sa hindi kayang talunin ng kahit sino sa ibabaw ng lupa. Amen? Amen? Yun ang natutuhan ko sa Lord ng early years ko. Sabi niya, anak, marami kang dadaanan bilang end-time apostle. Marami kang persecution, marami kang rejection. Huwag kang tatakbo. Huwag kang aayaw. Harapin mo lahat. Kasama mo ko. Kasi pag tumakbo po tayo sa labanan, garaw na kay Satan yan para makontrol tayo. Are you still there? Hindi tatay, umuungol yung diablo. Ganito po natin to ilagay. Sabi po ng 1 Peter 5:8, si Satan po'y kagaya ng roaring lion. Roaring lion, umuungol. Hindi po ba ang lion po ang siga sa kagubatan? Tama po ba yon? Pag umungol na po yung leon, kahit siya nandoon, narinig po ng mga hayop doon sa gubat, umungol ang leon, yung mga hayop, nagtatakbuhan na. Kasi siya po yung king of the jungle. Is that correct? Kaya ang problema po na maraming natatakot po sa leon at mga kapatiran takot kay Satan, hindi nila alam ang katotohanan ito. The more ang leon ay tumatanda, the more siya po ay nabubungi. At kahit umuulang matandang leon, wala na siyang power para kagating ka kasi siya po ay bungi na. Kahit umuungol siya riyan, wala na siyang power para kagating ka. Kaya wag kang matakot, harapin mo siya, sampalin mo siya kasi bungi na yung leon, powerless. Lakasan niyo yung palakpak niyo.
Ay, nang pumalakpak mga tao rito. No? At ang katakutan po ng lahat, hindi si Satan na nagaanyong leon. Ang katakutan nila ay ang totoong leon si Jesus Christ mula sa tribo ni Juda. Napag ang Lord po nagsalita, kung salita ang langit, lupa at impyerno nauuga. Yung mga bundok, nagigiba. Wala akong kausap dito. Yung dagat nahahati. Yung lahat ng hari nagtatago sa chamber. Isang ungol ng leon mula sa tribo ni Juda. Ang lahat ng masasamang espiritu ay bumabalik sa impyerno sa takot. Para maging maliwanag po itong Revelation, ito po ang katotohanan ito. Ayaw ni Satanas marinig ang tinig ni Jesus kahit kapiraso. Sapagkat ang tinig ng Panginoon pagdating sa dyablo ay parang kulog at kidlat na susunog sa kanya. At sa kamangmangan ng dyablo, kahit ayaw niyang marinig ang tinig ng Lord direct, ay hindi po niya magawang pigilin. Kasi tayo pong lahat na tinira ng Panginoon ay tinig ni Jesus. Patay si Satanas at ang mga demonyo sa impyerno. Kaya ayaw ng dyablo na nagsasalita kayo patungkol kay Jesus. Okay sa kanyang may nangangaral sa TV, sa radyo, may nai-interview, pero mali buhay, mali turo. Hindi pinanahanan ng Diyos. No, kay Satan yun. Pero pag taga-oras na ng himala, ang naglakad, kahit maliit lang yan, ang mga demonyo sa impyerno nangangatal, sapagkat maliit nga yung nakikita niya, pero merong kumakadong sa maliit at yun yung Diyos na napakalaki na bumitbit sa kanya. Ay kung bakit hindi natatakot si David kay Goliath na 15 feet high. 15 feet high si Goliath. Higante. Hello. 15 feet high, ganun po siya kataas. Well built. Impacto po yung ayos niya. Yun po ang nature niya. Kung bakit hindi natatakot si David, kahit siya po'y maliit lang, siguro mga 5 feet lang si David, o 5'1", o 4'9". Hindi po siya natatakot. Sapagkat alam ni King David si Jesus na nakatira sa kanya at ang Diyos na kasama niya ay sobra sa langit at lupa at sa taas ni Goliath. Nakasan niyo yung palakpak niyo, naku. Amen? Amen? Kaya ang aming mga apo, maliliit pa yan, mula sa aming mga anak, 1 taon, 2 taon. Nagdideliveran si nanay kami, nanonood si Rapi, si Rezi, si Junjun. Sabi ng aming mga anak, 1 taon, 2 taon, Satan, layas, layas. Hindi po natatakot yung aming mga anak sa mga demonyo nagmamanifest sa harap nila. Kasi pinalaki namin yung aming mga anak sa murang gulang sa katotohanan. Si Kristo ang nakatala sa kanila 1,000,000 ulit na higit kaysa sa mga demonyo nakikita nila sa paligid nila. Hindi nyo napansin dito. Lalakad pa lang si tatay. O ano nangyari sa kanya pag napatapat sa akin in-interview, sabi ng interview. At yung mga demonyo naglilitawan na, di lalo na kung kayo nagsalita. Akong kausap dito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, isang tao, isang uri ng tao lang ang kinakatakutan ni Satanas sa ibabaw ng lupa. At yan ay walang iba, kundi ikaw. Tatay, hindi ba yung mga kapatid sa iba't ibang fellowship tumanggap din sa Lord? I know. Di ba nagbabasa ng Bible? I know. Hindi ba may mga fellowship? I know. I agree. Hindi ba takot si Satan sa kanila? Pag hindi sila baptized ng Holy Spirit, si Satanas hindi natatakot. At pag hindi sila nabubuhay sa authority, si Satanas hindi natatakot. At pag sila po'y nasa kasalanan, tawan-tawa ang dyablo sapagkat silang lahat ay biktima ni Satanas. Lakasan niyo yung palakpak niyo. At isa pong malaking dahilan yan kung bakit pag may nagkasala na bishop at pastor at so-called prophet at so-called apostle, evangelist, teacher, elder, deacon,
At mga anak niya sa iba't ibang fellowship, movement, coalition, denomination, ay gusto niya magsisika agad ng kasalanan, wag lang patagalin, sapagkat ayaw niya yung kontrol ni Satan sa kanila ay lumaki. Ibig niya kaagad, pag sila nagkasala, humingi ng tawad at magbago upang yung gawa ni Satanas ay maputol at yung kalayaan nila ay dumating sa kasakdalan. Nakasan niyo yung palakpak niyo. Amen? Walang naliligtas sa debate, sa katotohanan lahat. Ito po, ang sabi ni Paul in 1 Corinthians 2, 1-5. Makinig po kayo sa akin, walang papalakpak, malibing sabihin kong pumalakpak kayo. And I, brethren, the apostle said, 1 Corinthians 2, 1-5, and I, brethren, when I came to you, ito po'y Corinth, mayamang bansa, matatalino tao rito, marurunong, mga orator, lawyer, business people, mga prominenteng tao, matatalino po ang tao sa Corinth. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech. Take note of that word, excellence of speech. Or of wisdom, declaring to you the testimony of God. Yung wisdom dito, wisdom ng tao, bunga ng marami niyang pinag-aralan. At si Pablo, isa po ron. Kasi si Pablo, hindi lang to Roman citizen. Sobra talino niya. Nag-aaral ito ron sa eskwelahan ni Tyrannus. Nung panahon po ngayon, yung po welong school sa buong mundo. Na pag nag-aaral ka dyan, ng isabing prominenteng tao ka at sobra talino mo. Isa po si Paul sa estudyante. In fact, siya po ang susunod na notable scholar kay Gamaliel. Kasi si Gamaliel, high-ranking religious leader kasama sa Sanhedrin. Respected dahil sa talino po niya, karunungan. Si Paul po ay susunod sa kanya. Ganyan po siya karunong. Kaya hindi niya napansin pag siya pa'y pumapasok ng temple sa Greece, sa Corinth, sa mga synagogue, nakikipag-usap siya, in-explain niya ang scripture kung sino si Jesus. At wala makapag-refute sa kanya dahil sobrang karunungan niya. Alam niya kung sandalin ang usapan at alam niya kung paano i-refute ang mga matatalinong kausap niya. Pero sabi niya, I don't use that when I come to you, Corinth. That excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God. Verse 2, for I determine not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. He's talking about the cross. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Hindi po niya sinasabing weakness, kagaya ng sinasabi po na maraming bishop at pastor na nabubuhay si sila at puro weakness. Lagi nangangalo niya, lagi nakikiapit, lagi nagnanako ng tetino, pinainom ng alak, naninigarilyo, pangit o gali, mga weakness. Hindi po yun ang sinasabi niyang weakness. Na sa kanyang sarili pong kakaya, hindi siya nag-rely. The same pa rin po yun doon sa 2 Corinthians 12:7 pababa. Are you still there? Kasi kung siya po yung mag-relay sa kanyang sariling kakayahan, siya po malulawalhati, hindi si Jesus. Do you get that? And sabi niya sa Galatians 2:20, I've been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself for me. So, ang kinabubuhay niya si Jesus. Amen. 1 Corinthians 1:31, I boast in the Lord. Ang pinagmamalaki niya, si Jesus, hindi yung pinag-aralan niya. Masama bang mag-aral? Of course not. Dapat lahat po ay nag-aaral. Pero ang pinagmalaki ni Paul, kahit siya po scholar, matalinong tao, well-known sa buong mundo, ang pinagmalaki niya, hindi pinag-aralan niya, si Kristo. Na sobrang kapangyarihan, tikit ang karunong kaysa pinag-aralan niya. Amen. Amen. Yan sabi niya in Galatians 6:14, I glory on the cross of the Lord Jesus Christ. Now, before we proceed, let me ask you a question. Bakit sa cross po siya nag-glory?
Bakit yung cross ang pinagmamalaki niya? Hindi pinag-aralan niya kasi hindi naman siya naligtas ng pinag-aralan niya. Hindi siya napagaling. Hindi na bago buhay niya. Pero yung cross, yung suffering ni Jesus sa cross, niligtas siya, binago siya, binigyan siya ng kapayapaan, ginawa siyang dakilang apostol. Kaya ang pinagmamalaki niya, hindi yung pinag-aralan niya, kundi yung ginawa ni Jesus sa cross. Amen. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech, ito na siya, and my preaching were not with persuasive words of human wisdom. Do you get that? Ulitin natin, verse 4. And my speech, the apostle said, and my preaching were not with persuasive words of human wisdom. But, in demonstration, hallelujah, of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom or education of men, but in the power of God. So, simplify. Paul is saying, matalino ako, marunong, magaling, lahat ng qualification nasa akin. At kung bakit hindi ko siya ginamit, no, ako'y nagpunta sa inyo, mga taga-Korinto. Kasi ayoko yung faith nyo mailagay sa akin, sa talino ko at pinag-aralan ko at galing ko. Kundi ang ginawa ko sa inyo na ako'y nagpunta, dinisplay ko yung power ni Jesus. Yung mga patay binuhay ko. Yung kitong inilinis ko. Yung pilay pinalakad ko. Yung cancer, goiter, myoma, leukemia, pinagaling ko lahat. At lahat ng gawa ng diablo, winasa ko. Upang nang sa ganon, ang faith nyo'y mailagay sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ba po yung gusto ko pong i-correct. Tagal na po itong maling turong to. Nang mamatay mga apostle, dumating po yung dark age, tiniwis na po ito maraming bishop. At pinasa po sa sumunod na henerasyon. Ngayon, dala-dala nila. Kung si Pablo po ay maraming weakness, I doubt kung siya po i-empower ni Jesus at pupunuin ng Holy Spirit. Inyo imagine si Pablo, laging pangit ugali. Kasi si Pablo nangangalo yan. Si Pablo, magnanakaw lang tayo, tinooper yung first fruit. Si Pablo, umiinom ng alak. Paano kanyang pupuspusin ng Diyos? Ang Diyos banal. So, ibig sabihin, yung weakness na sinasabi ni Pablo rito, hindi po patungkol sa kasalanan, kundi patungkol sa kanyang sariling kakayahan na hindi niya nagamit. Kasi si Kristo ang kailangan ng mundo, hindi siya. Akasan niyo yung palakpak niyo, naku. Amen. Amen. Kaya wala magawa mga taga-Korinto kundi sumurrender kay Jesus. Kasi marami sila rong mga lawyer, marami silang mga orator, marami silang debater. Kasi alam niyo yung mga Grego, kagaya na nagpunta kaming Cyprus, mga Greek po, ito ang kanilang costume. Pag-ising niyan sa umaga, walang ginawa yan, kundi pumunta ron sa temple, sa park, sa Cyprus, sa coffee shop. Ito yung tinutuloyan namin, church natin yan. Ibaba niyan coffee shop kasi yan po ay kalsada, nasa main road po tayo. So pag-ising namin sa umaga, andyan na po yan sila. Umaga hanggang gabi, andyan po sila. Walang ginawa po yan, kundi magkape, mag-usap, magdebate, at pag-usapan kung ano po yung bagong bagay na dapat pag-usapan. Either say mythology, o ano man pong issue po ito ng trending patungkol sa mundo, discovery, yan po sila. Mag-usap na mag-usap, magpalitan ng talino. Magtagisan ng pinag-aralan. Yan po ang mga Grego. Yan po ang costume nila. Amen. Amen. At sila pong lahat sa kanilang talino, wala makapagpagaling na may karamdaman sa kanila, wala makapagbago ng buhay, wala makapagpalayas ng demonyo. Ngayon, sabi ni Pablo, kung kayo ay aking kakausapin sa pamagitan ng talino ko, debate pupuntahan natin. Kasi hindi papatalo mga Grego, kasi debater sila eh. Mga orator sila, mga lawyer po sila, magagaling sila. And yet, they are Roman citizen, pero sila ay Greek. Amen. Kasi in-invade ng Roman buong mundo, kasama ang Greek. Eh, sino po ba yung leader ng Greek?
ng Greece noon, si Alexander the Great. Inindihan niyo po ako. So, Paul is saying, kung pag-uusapan natin dito karunungan, debate tayo nito. Kasi hindi sila papatalo. Alam ni Paul yun. Amen. So, para mawing ko kayo, hindi ko kayo didibatihin. I-display ko yung power ni Kristo kasi wala kayo noon. At yung magagawa ko, hindi nyo kayang gawin. Hindi surrender silang lahat. Lakasan nyo yung palakpak niyo. At sinasabi ni Pablo sa kanila, oo, walang masamang matalino kayo, pero hindi kayo ililigtas niyan. At yung kapangyarihan ng Diyos ay sobra sa sukol talino ninyong lahat. At ito pa po ang malaki po ritong rebuke sa mga taga-Corinth. Are you ready to hear this? 1 Corinthians 1:26 and 28. The apostle said, "For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put the shame to wise." To put the shame, the wise. W-I-S-E, yung matalino, to put the shame, to put to shame the wise. To put to shame the wise. Do you get that? To put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And the base things, yung mabababa of the world, and the things which are despised, rejected, God has chosen. And the things which are not, to bring to nothing the things that are. At ano ang purpose? That no flesh should glory in His presence. Ano po sinasabi niya? O mga taga-Korinto, kayo matatalino at magagaling, mga debater, mga lawyer, mga orator, mga well-known personalities, mga ruler. Ang ginagamit ng Diyos ay mahihina upang ipahiya ang malalakas sa mundong ito. Nang walang kakayahan. Ang ginagamit niya ay mga mangmangkulang sa pinag-aral upang ipahiya ang matatalinong kagaya niyo. Naiintindihan niyo po ako. Upang nang sa ganon ay maintindihan ninyo na ang pinakakailangan ninyo na wala kayo at higit sa meron kayo ay si Kristo. Hallelujah! And with that, ano po nangyari sa mga taga-Corinth? Sabi nila, magagaling nga kami at matatalino at marurunong, pero hindi kami makabuhay ng patay. Yung bakla, hindi namin magawang lalaki. Yung pakalam niya, mga taga-Corinto, maraming bakla. Kaya kung babasahin niyo po ang chapter 5, chapter 6, sinasabi niya po walang baklang papasok sa langit. Kasi marami po mga taga-Corinth bakla. At itong matatalinong ito, mga debater, orator, lawyer, prominenteng tao, negosyante, mga multimillionaire na mga bakla ay na-convert ni Paul. Akasan niyo yung palakpak niyo. Ngayon sabi ng mga taga-Corinth, matalino kami, mayaman kami, marunong kami, magaling kami, orator kami, debater kami, lawyer kami, prominenteng tao kami, ruler kami. Pero bakla kami. May sabi ng apostol na ito, wala raw baklang pumapasok sa langit. Hindi naman namin ito maintindihan, pero convicted kami. Mukhang totoo sinasabi niya. And beside that, ito, kilala ko ito, dati pila ito ngayon, nakakalakad na. Ito dati bulag ito ngayon, nakakakita na. Ito dati bakla rin ito, kasama ko ito sa parlor. Hindi lang ito nagpapamanay ko, nagpapapedicure pa. Ngayon, lalaki na. Ito dati tomboy ito, ngayon, Diyos ko, babae, kaganda. Ito dati, kainuman ko to. Ito, chismosa to. Kasama ko to doon sa templo, wala tong ginawa araw-araw doon sa park. Kaming dalawa yung nag-uusap, umaga, tanghali, hapong gabi. Umahanap kami ng bagong istorya yung pag-uusapan. Ngayon, puro si Jesus yung sinasabi. At ito, kilala ko ito, mang to, ang talino. Ay, totoo si Kristong pinapangaral ni Pablo. Halika na kayo, sama tayo sa Kanya. Akasan niyo yung palakpak niyo. Ito po, for the